Hello po mga kabida, isang magandang oras po sa ating lahat at welcome po sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan po ito, ano po mga kabida, no? Ito pong deleted post daw ng page po ng Politico, ano po, no? Kung saan po ay sinabi daw doon na meron na ho daw napipisil na kapalit, no? Itong si Vice President Sara Duterte, sakali hong ma-impeach po siya dyan sa Senate, mga kabida, ano po. At alam nyo ba kung sino po itong napipisil ho nilang papalit po daw kay Vice President Sara? Wala naman pong iba, mga kabida. Ito pong si Senator Bong Revilla. No po. At ito po ay laman doon ho sa post po ni Attorney Mark Tolentino. Ano po. Okay? Yan. Papakita ko po sa inyo. Yan po yung post ni Attorney Mark Tolentino. Alright? Nakabase lang po siya doon ho sa deleted post, no, ng Politico, no? Isa pong political page po yan, mga kabida, no po. Okay? So ang tanong kasi dyan is, sakali hong totoo po itong post ng Politico at dinilit lang po, unang-una, bakit ho dinilit? Kung totoo po ito, ha? Bakit ho dinilit? Pangalawa, sino yung pumili kay Senator Bong Revilla na magiging kapalit po ni Vice President Sara sakali pong ma-convict or ma-impeach po itong si Vice President Sara sa impeachment court. Ano po? No? Pangatlong tanong po, mga kabida. Bakit ho ina-anticipate na po nila na ma-convict or ma-impeach po itong si VP Sara, no? Kasi yung implication kasi po diyan sa paghanap or paghahanap po at pagpili ho kay Senator Bong Revilla, parang sinabi na po na sigurado na pong ma-impeach po itong si Vice President Sara Duterte, ano po, no? Diba? So yun po. Sigurado na ba sila na guilty yung magiging verdict po ng mga senador sitting as impeachment court judges? Diba? Gaya na ho ng sinabi ko po sa previous vlog ko, mga kabida, ang totoong laban ay andyan ho sa Senate, wala ho dyan sa House of Representatives. Okay? Kaya nga, pabor ako na umakyat yung impeachment complaint ni Vice President Sara sa Senate, no? Kasi dyan lang ho sa Senate makakuha ho ng patas na laban at trial ito pong si Vice President Sara Duterte. Okay? So, yun po. Mas pabor ako na aakyat yan sa Senate. Okay? And another thing po, mga kabida, yung mga senador ho natin, hindi yan sila basta-bastang magdesisyon. Hindi yan sila basta-bastang mag-convict doon ho sa Vice Presidente kung hindi ho sapat yung mga ebidensyang ipepresenta ho ng prosecution. Okay? Our senators will decide according to the weight of the evidences. Yung bigat ho ng mga ebidensya na ilalatag ho ng prosecution. Okay? And at the same time po, yung bigat ho ng mga depensa na ilalatag po ng defense panel, no? O ni Vice President Sara Duterte. Hindi ho dahil sa udyok ho ng kung sino-sino lang dyan, no? Although may mga nagsasabi ho na pag pera na ho daw gumalaw, wala hong imposible, mga kabida. Totoo yan. No? Totoo yan. When money talks, everybody listens. Diba? Pero ibahin mo yung mga senador dyan. Okay? Ibahin mo yung mga senador dyan. I believe na marami hong mga principled senators dyan ho sa Senate, mga kabida, na hindi basta-basta hong napayag na kontrolin kung sino mang pwedeng kumontrol sa kanila. Ano po? No?
They are independent. They have independent minds. Okay? So they can decide independently according doon ho sa bigat ho ng mga ebidensya. At hindi ho doon sa sulsul o udyok ho mula sa kung sino-sino man, mga kabida. Diba? So, naniniwala po ako dyan. Okay? Kaya nga, kung ako ang tatanungin ho ninyo, kung papayag ho ba ako na magkakaroon ho ng impeachment trial laban ho kay Vice President Sara Duterte, pabor talaga ako dyan. Okay? At least, mabibigyan ho ng venue po itong si Vice President Sara Duterte to air her side. No? Okay? Para ho mabigyan ho niya ng pagkakataon yung sarili ho niya na sagutin lahat ng mga katanungan, lahat ho ng mga aligasyon na ibinabato po sa kanya, mga kabida. Okay? Ng kanyang mga detractors. Diyan ho sa House of Representatives, kaya pinili ho niyang manahimik na lang at hindi ho sumagot doon. Dahil ho, hindi ho yung right venue para sa kanya no? Yung right venue ho para sa kanya, either yung impeachment court or yung korte mismo, no? Yung korte mismo, mga kabida. Hindi ho dyan ho sa House of Representative hearings, ano po. Kasi in aid of legislation daw, according to them, no? Pero yung nangyari po, according ho doon sa mga Duterte at sa mga taga-suporta po ng mga Duterte, ang lumabas po ay in aid of persecution na po, no? Okay? So, yun po. Titingnan na lang po natin, mga kabida, kung totoo ba yung post po ng politiko, ano po, no? Yun po yung lumabas doon ho sa post po ni Attorney Mark Tolentino, ano po. Okay? At abangan na lang po natin ang susunod na kabanata, no? Kasi hanggang ngayon, yung impeachment complaint dyan ho sa House of Representatives ay hindi pa raw umuusad, no? Nasa opisina pa po ng Secretary General at hindi pa po daw nakaabot, mga kabida, sa opisina ho ni House Speaker Martin Romualdez. Okay? So, abangan ho natin kasi may 10 araw na lang pong natira itong ating mga mababatas, both houses, no? Upper Chamber at saka itong House of Representatives, bago ho sila mag-adjourn para ho sa Pasko. Okay? So, yun po. Sa mga gustong mag-comment, mga kabida, okay, anong tingin ho ninyo dito ho sa deleted post ng politiko according to Attorney Mark Tolentino? Okay? You can comment down. At sa mga hindi pa po subscribers ng aking channel, please subscribe, mga kabida. Just click the subscribe button and also click the notification bell para magiging updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.